Guys, hindi magic ang de-invest. Hindi ito nakapaglagay ka ng pera, nag-invest ka, is pataas na siya. Kaya kikita ka na talaga sa susunod na. May mga tao kasi nagkakataon na nag-invest sila dyan during ng mababa, nagkataon na sila nag-invest, tapos umangat sila over time. May mga tao naman na nagkataon na dito sila nag-invest sa may mahal na part, tapos bumaba. Kaya pag tingin nila, ba't ganun, nalugi sila? Ba't sa iba kumita? So, important din kasi yung timing in the market, alam mo sa mga traders. Pero ang hindi nakikita ng mga tao, dito sa mga ganitong investment, itong mga risky, another way na para mamitigate mo yung risk is to go long term. So, ayan, ipapakita natin na, ayan, pagtingin mo, pataas lang siya ng pataas. Ano ba to? So, ayan, pataas lang siya. Ayan. Even nagkaroon ng pandemic, no? So kung matagal ka nag-invest, nagkaroon ng pandemic, pataas pa rin. Kasi long term ka nag-invest. Pero kunwari, what if after ng pandemic nang tumaas, hindi mas malaki yung kinita mo. Tandaan nyo guys, long term, siguro 10, 20, 30 years worth of investment yung mga ganitong uri ng investment. Tapos ito pa pangalawa, kadalasan kasi sa mga tao, emotional pagdating sa pag-invest, which is sobrang baliktad ang ginagawa mo dapat during sa, halimbawa, crisis, o kaya during na tumataas yung ekonomiya. Halimbawa, nung pandemic, papakita natin na pandemic. Nung pandemic ay nakita nyo, mataas siya, tapos biglang bumagsak. Ayan. Kadalasan, ang ginagawa ng mga tao kapag nag-invest sila, tapos nakita nilang bumagsak, doon nila binibenta. So imagine, bumili ka ng mahal, tapos ibibenta mo ng mura. Di ba baliktad sa palengke, mamumuhunan ka, bibili ka ng mahal, ay bibili mo ng mura, siyempre ibibenta mo ng mahal. So dapat, sa mga panahon na bumagsak, diyan ka nag-invest. Mag-invest ka kasi mura lang yung shares, mura lang yung stocks sa mga product or kung ano mang instrument yung pinag-i-investan mo. Mura siya during crisis. Which is baliktad sa ginagawa ng mga tao. Benta sila ng benta. Kaya nagmumura kasi maraming seller kumpara doon sa buyer. So yun yung ginagawa ng mamayaman, opportunity for them to invest. So imagine, kung ginawa mo, nag-invest ka sana during pandemic. Hindi magkano na yung investment mo ngayon kung tumaas siya dyan. What if ngayon, di ba, hindi naman maganda yung performance ng stock market, yung ekonomiya ng Pilipinas. So kahit bagsak siya, mas bagsak siya kumpara noon. Gets? So invest, kapag nag-invest kayo, tapos bumabagsak, huwag kayong magka-panic selling. So meaning, hanggat hindi mo pa binibenta yung investment mo, hindi ka totoong nawala. Paper loss lang ang tawag natin doon. So imagine, bumili ka ng saging. Yung saging, 10 pesos. Tapos bumagsak yung presyo, hanggang 5 pesos. Unless binenta mo, dun ka palang mawawala ng saging. Gets? So ganun din sa stocks. Pag nag-invest ka sa kanila, syempre Philippine stock market yan. Jollibee, BDO, hindi naman yung mababankrupt, hindi yung magpa-file ng bankruptcy. Pero yes, bababa yung price ng stock market nila. Pero hindi yung magsasara. Meaning, never mawawala yung pera mo sa kanila. Bababa lang. Basically, hindi nawala yung pera mo, hindi nawala yung investment mo. So ito, pilosopo itong nakikinig sa akin. No? Sa akala niya, bumili ka ng saging, tapos kinain mo na wala na. Mongolid ka talaga eh. So basically, huwag kayong mag-i-invest ng pera na, alam mo yun, pang kabuhayan nyo, pang grocery nyo, pang daily living nyo. Invest nyo in something na you can afford to lose. Okay lang na nandyan, di mo naman gagamitin for the meantime, for the next 10 years, or gano'n katagal yan. Another strategy pa, bukod sa long term, is consistency, o yung tinatawag natin peso cost averaging. Na wala kang pakialam, bumagsak man, tumaas man yung market. Invest ka lang ng invest. The idea is, halimbawa, per month, may naitatabi ka na 100 pesos, o 20 pesos, o siguro 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Basta regularly, sabi natin per day, per week, per month ka nag-i-invest. Regardless, wala kang makialam, taas baba. So, na-average mo yung market, na-average mo yung pag-i-invest. So, mas practical yun. Long term ka na nga nag-i-invest, nagkakaroon ka pa ng habit na may naitatabi kang pera pang save or pang invest. So kung gusto pang matutunan yung mga in-depth details ito, gawin nyo na lang yung search nyo. Kaya manood kayo sa mga previous content ko or mga future contents na about this.